Nakakatulog ka naman ng maayos sa gabi, pero sa kalagitnaan ng gabi, palagi kang nagigising. At ang susunod na araw, nagiging pahirap na lang para sa'yo dahil hindi ka nakatulog ng sapat. Pero hindi kailangan manatili at hindi dapat manatili na ganyan. Bibigyan ka namin ngayon ng 5 tips kung paano ka ulit makakatulog ng tuloy-tuloy. Simulan na natin sa una. Alisin ang tensyon sa tiyan. Anong ibig kong sabihin dito? Ang ibig kong sabihin ay pisikal na tensyon. Araw nating naipon yan. Masyado tayong nakaupo at kulang sa galaw na pambalanse, kaya nagiging iisang galaw lang ang inuulit natin at iba pa. Kilala mo ang katawan mo? Alam mo kung saan naipit o may tensyon tulad sa batok. Alam mo rin kung saan ka may sakit, mahina man o malakas ito. At lahat ng yan, ayon sa modelo natin, ay halos laging may kinalaman sa sobrang taas na tensyon ng mga kalamnan. At pwede mong bawasan ang mga iyon ng tiyak. May mga ehersisyo na maaari kong ilarawan ng maikli para magkaroon ka ng ideya. Madalas nakayuko ang pagupo, kaya tumayo at iunat ang katawan paatras. Makikita ang mga ehersisyong ito sa aming website. Tingnan at subukan agad. Minsan, mabigat ang binti dahil sa pag-ikli ng likod ng hita. Yumuko paabante at abutin ng sahig gamit ang dulo ng mga daliri mo. Ang mga ganitong uri ng ehersisyo para sa buong katawan ay tumutulong para mabawasan ang pisikal na tensyon bago matulog. Ugaliing gawin ang mga ehersisyong ito sa gabi bago matulog. Alam din natin na sa epigenetic level, na-activate ang magagandang gene at na-off ang hindi maganda. Kaya gamitin mo ang mga koneksyong ito, pakalmahin mo ang katawan mo at ilagay sa isang relaxed na estado. Ito ang pinakamagandang kondisyon para makatulog ng tuloy-tuloy. Oo, at ang mga magagandang gene na ito, pwede mo rin talagang i-activate ng natural. Paano? Sa maayos na pagkain pero sana gawin mo ito sa gabi. Una, wag masyadong gabihin. Kaya mas maganda kung 3 hanggang 4 na oras bago matulog ay huwag ka ng kakain para makakatulog ka ng maayos at tuloy-tuloy ang iyong tulog. At higit sa lahat, huwag masyadong kumain dahil kapag sobra ang kinain mo, mabigat ito sa tiyan. At dahil doon, maari kang madising sa gabi dahil hindi maganda ang pakiramdam. At pati na rin ang mabibigat na pagkain, lalo na kung sa gabi, alam mo na, parang pata ng baboy. Pata ng baboy? Paano mo naman naisip yon? Wala na akong maisip na mas malala pa. Pata ng baboy na may fries, mas okay pa yon. Oo, at may mayonesa pa. At pagkatapos, matamis na panghimagas. Tama, masyadong mabigat yon. Kaya dapat maaga, magaan lang, at hindi masyadong malami. Isang plato sa gabi, sapat na talaga yon. Busog ka na, talagang nabusog ka. Hindi ka magigising sa gabi dahil nagugutom ka, kundi kabaligtaran pa nga. At makakatulog ng tuloy-tuloy ang katawan mo. Sa tingin ko, mahalaga talagang malaman yan. At syempre, walang alak. Kasi, alak. Ang alak, oo, mapapagod ka at makakatulog ka agad. Pero ginagawa ng alak, ang eksaktong ayaw mo, hindi ka makakatulog ng tuloy-tuloy. Kaya walang alak, malinaw yan. Sige, at nandito na tayo sa tip numero 3. Nasabi ko na kanina na bawasan ang pisikal na tensyon. Ngayon, mental na tensyon naman. Pero magkaugnay talaga ang katawan at isipan. Kaya kapag ginagawa mo ang ehersisyong ito, kapag ginagawa mo ang ating ehersisyo, kahit wala yung pagpapalakas, basta yung pag-unat lang, yung tahimik na sunod-sunod na pag-unat na may malalim na paghinga, marerelax ka hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isipan. Pero pwede mo pang mapabuti ang prosesong ito kung hihinga ka sa isang particular na paraan habang ginagawa ang mga ehersisyong ito. O pwede ka ring huminga ng mag-isa. Mas mainam gawin ang ehersisyo at paghinga bago matulog. At kung magising ka habang nakahiga pa, gawin agad ang mga ehersisyo sa paghinga bago mag-isip ng kung ano-ano. Iyon ang paraan kumbaga kapag kailangan na talaga, gawin mo talaga ito ng tuloy-tuloy. Paano dapat huminga? Dapat malalim ang paghinga sa ilong ka huminga at malalim ang paglanghap at pagbuga ng hangin. Lahat ay sa pamamagitan ng ilong. Sige, sige, sige. Sa sandaling mas mahaba ang pagbuga mo kaysa sa paglanghap mo, doon na-activate ang parasympathetic system. Ibig sabihin, ang iyong pagre-relax, ang pagpapahinga ng isip mo ay nagsisimula. Alam ko yan sa sarili ko, ginagamit ko yan ng regular.
Lahat ng tips na binibigay namin dito, ginagawa rin namin mismo. Hindi kami nagbibigay ng tips na hindi namin ginagamit sa sarili namin. At minsan, ganito yan, humihinga ka, nagko-concentrate ka, mas mahaba ang paghinga palabas kaysa sa paghinga papasok. Halimbawa, 2 bilang ang paghinga papasok, 4 na bilang ang paghinga palabas. Hindi mo namamalayan, nakakatulog ka, tapos pagising mo sa umaga, iniisip mong, ay, hindi din pala ako ng tagal nagising, nakatulog ulit ako. Kaya napupunta ito sa pagpapahinga ng isip na kapag nagko-concentrate ka sa paghinga mo, wala ka ng espasyo para sa mga iniisip na nakakaistorbo sa iyo. Anong mangyayari kinabukasan? Anong stress ang haharapin? Anong problema ang hindi pa nasosolusyonan? Natatabunan lahat ng yon dahil nagpo-focus ka lang sa 2 paglanghap o sa paglanghap ng 2 at pagbuga ng 4. Pagkatapos, parang sarado na ang lahat. Ibig kong sabihin, wala nang puwang sa paulit-ulit na iniisip. Kaya maraming tao ang nahihirapang makatulog ulit. Oo, at ngayon, kailangan pa nating pagtuunan ng pansin ang isa pang paksa. At ito ay ang pagbuo ng ating hormone sa pagtulog na melatonin. Kasi kailangan natin ng tiyak na dami nito para makatulog. At kailangan din natin ng sapat na dami nito sa kabuuan ng gabi para tuloy-tuloy ang tulog natin. Dahil kung kulang tayo nito, ang ating cortisol na nabubuo bandang alas 4, 5 o 6 ng umaga ay magpapagising sa atin. At dahil doon, hindi tayo makakatulog ng tuloy-tuloy. Kaya kailangan nating siguraduhin na nakakagawa tayo ng sapat na melatonin. Paano natin gagawin yon? Sabi mo nga, ang pagpapahinga ay napakaganda. Pwede pa nating suportahan ito sa pamamagitan ng halimbawa, pagligo sa mainit na bathtub bago matulog, pakikinig ng magandang musika, magandang usapan, o baka magpamasahe muna bago matulog. Lahat ng bagay na maganda at nakakabuti sa atin. Nakakatulong ito mag-activate ng produksyon ng melatonin kaya mas sigurado ang mahimbing na tulog. Pero isang bagay na siguradong nakakapigil sa produksyon ng melatonin ay ang asul na liwanag. Dahil ang asul na liwanag ay senyales ng paggising tuwing umaga at sa gabi, hindi ito nararapat. At saan natin makikita ang blue light? Sa lahat ng ating mga screen, kaya naman pakiusap, lahat ng computer, cellphone, pati na rin ang mga telebisyon ay naglalabas din ng asul na liwanag. Ilaw, pinagmumulan ng ilaw tulad ng LED. Tama, iwasan po natin ang mga iyon at kung gusto ninyong magtrabaho pa rin, may mga salamin naman na kayang salain ang lahat ng asul na liwanag. Ito ang mga edge filter na salamin at kailangan nitong magkaroon ng wavelength na mula 500 at 11 hanggang 111 nanometer. 111, tama. Sige, mahalaga talaga ito at makakatulog kayo ng tuloy-tuloy sa buong gabi kung susundin ninyo ang mga bagay na ito. Ang ika-5 tip ay ang pananaw. Oo, interesado akong malaman kung anong masasabi mo tungkol dito. Ang pag-iisip ng karamihan sa mga nakakausap ko ay ganito. Natatakot silang magising sa gabi at hindi na muling makatulog dahil wala silang solusyon. At ako naman ay laging practical, nagbibigay ako ng mga practical na payo at ang practical na payo na ginagamit ko rin sa sarili ko ay napakasimple lang. Nagigising ka sa gabi at iniisip agad na kulang ang tulog mo, masama ang pakiramdam at kailangan gumising ng maaga kinabukasan. Huminga ka. Kapag huminga ka, gaya ng sinabi ko kanina, 2 bilang ang langhap, 4 ang palabas. 3 bilang ang langhap, 6 ang palabas. Oo, pumili ka ng bagay na babagay sa'yo, Tapos pwede ka na maging kampante. Dahil ma-activate ang iyong vagus nerve, ang healing nerve mo, at ang parasympathetic system, lahat yan ay magkakaugnay at aktibo. Ibig sabihin, nire-relax mo talaga ang sarili mo. Kahit na hindi ka na makatulog ulit, at mula alas 4 ng umaga hanggang alas 6 kapag tumunog ang alarm clock, huminga ka lang. Kahit hindi ka na makatulog, magiging sobrang ayos ang pakiramdam mo dahil sobrang relaxed ka. Hindi mangyayari yon, sinasabi ko na agad sa'yo. Kasi makakatulog ka rin kalaunan pag ganyan ka huminga. Para sa akin, yan ang naisip ko. Walang stress, humihinga lang ako ngayon.
At kahit hindi na ako makatulog hanggang umaga, ayos pa rin ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng mga ehersisyo sa paghinga na yan, kahit 15 minuto lang, napapakalmado ka na talaga. Lalo na kung sa araw mo gagawin. Tip ko yan sa'yo. Pero may iba pa akong isa. Isa pa, yung pambabae naman, kasi yung una ay panlalaki, ito naman yung pambabae. Para sa akin, mahalaga talaga sa pag-iisip na maraming tao ang naroroon. At naalala ko ngayon ang isang kaibigan ko. Sinabi niya minsan na hindi siya makatulog. Tinanong ko siya kung di siya makatulog. Sabi niya, hindi talaga siya makatulog. Humihiga siya gabi-gabi, pero alam niyang hindi siya makakatulog at putol-putol pa ang tulog niya. Nagigising ako tuwing umaga at pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Kapag laging inuulit, nagiging parang programa na ito. Siyempre. Mahalaga talagang baguhin ang programang ito. Halimbawa, ayos lang ang paghinga at pwede mo itong gawin. Baka naman bawat isa ay makahanap ng bagay na babagay sa kanya. Halimbawa, pwede kang magmeditasyon o mga ehersisyo sa pagpaparelax. Marami kang pwedeng gawin. Pero itong paulit-ulit na pag-iisip na hindi ako makatulog, kailangan talagang putulin yon. Sa tingin ko, mahalaga ito, lalo na sa tuloy-tuloy na pagtulog. Kailangan ninyong malaman na sa gabi, hindi ko alam ang eksaktong bilang, pero mga 20 hanggang 28 beses tayong nagigising para lang bumaling o gumalaw para maayos ang daloy ng dugo sa buong katawan. Napapansin lang natin ito kapag lampas 3 minuto tayong gising. May mga tao ring iniisip, wow, hindi talaga ako tuloy-tuloy makatulog. Kapag naramdaman nila na gising talaga sila. Kasi nga, 3 minuto o higit pa silang gising. At kapag nagsimula na ang sunod-sunod na pag-iisip, na ako, hindi naman talaga ako makatulog, napakasama talaga nito. Pero kung alam mo na normal lang talaga yan, pwede kang humiga ulit at sabihin, sige, ganyan talaga. Kung tingin mo talagang di ka na makakatulog, bumangon ka muna sa kama. Pumunta ka sa ibang lugar, umupo, gawin mo ang ibang bagay at hintayin mong bumalik ang antok bago bumalik sa kama. Yan ang mga tips ko bilang babae. Kung may kilala ka at sigurado akong marami kang kilala na hindi makatulog ng tuloy-tuloy sa gabi, paki-share naman itong video na ito kasi sigurado akong magpapasalamat sila sa iyo.